Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 9 hanggang 15. So mga Sag, pag-usapan natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa linggong ito. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Four of Cups. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Three of Wands. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Three of Pentacles. Wow, meron kang 3-3 here. Your spirit guide po sa kabilang buhay. Mga kamag-anak na namayapa na ay ginagabayan po kayo this time. So congrats po and you are blessed. So mamaya magtirik ka ng kandila to give thanks o kaya simpleng dasal lang para pasalamatan yung mga ancestors mo sa kabilang buhay. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Strength card. In your challenge, meron kang the Hierophant. In your fortune, meron po kayong the Death card. Wow, rebirth, good news, talaga namang pagbabago ng buhay. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong the King of Wands. At ang outcome nyo po para sa linggong ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Sagittarius, salamat po muna sa mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po talaga yan sa bawat panonood nyo po sa aking reading. Thank you po. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan sa paglago ng ating channel. Thank you po for your support and love. So, in the background of your reading, meron po kayong the Eight of Cups. Meron kang tatlong 8 na dito, 8 of Cups, 8 of Swords, and the number 8 kay Strength. So, sasabi dito, Sagittarius, na may abundant energy ka. At saka may power ka to get what you want and to achieve something in your life this week. Okay? 8 of Cups in your background energy. Kitang-kita ko dito na kayang-kaya mo nang iwanan this week, Sagittarius, yung mga bagay na marirealize mong hindi pala para sa'yo. Okay? You have the eclipse here giving you the assurance na parang magigising ka sa isang bagay na ilusyon or akala mo tama pero mali pala or akala mo ito yung filosofiya mo dyan, nagbago na pala. And this gradual change will prompt you para iwan yon or alisan yon. Ready ka na to move. Kasi na-realize mo na yung truth. Example, sa trabaho na-realize mo na, ay, hindi na pala ito yung gusto ko, balit lang pala talaga yung kita, hindi pala ako mapopromote dito, ano man ang gawin ko. So now, may readiness ka na umalis or lumayo, sabi mo, hahanapin ko yung satisfaction ko or contentment ko sa ibang lugar o sa ibang endeavor. And ayaw mo nang manatili sa isang lugar o sa isang tao na alam mong wala kang mahihita. You are now set off. Kumbaga, tatapang ka na this week para abutin yung para sa'yo. Congrats po and napakagandang empowering energy ito para sa'yo this week. Okay? Partneran natin yan ng card of the week. Meron kang love. Love is everywhere. Open your heart to feel it. Yes, siguro meron sa inyo takot pang umalis, takot iwanan yung isang bagay o sa isang tao. Pero kung mapagmahal kang tao, mahal mo yung passion mo, mahal mo yung trabaho mo, yung career mo o negosyo mo, kahit saan ka dalhin, magtatagumpay ka eh. Because you know how to appreciate and love yourself and love your endeavor. Kaya kapag hindi mo nakuha yung isang love na yon sa isang bagay, hindi mo hasayangin yung oras mo doon, aalis ka or bibitawan mo siya. Parang ganon. You value love so much na hindi ka natakot ngayon na iwan yung walang love. Okay? In your core energy, meron kang the Four of Cups. Sinasabi dito, Sagittarius, ng yung spirit guides na medyo disappointed ka na many times. Maaring sa trabaho, sa career, sa love life, or sa pamilya, talagang you feel so disappointed. Dismayado ka kasi yung gusto mo, parang hindi mo makuha doon. Parang ilang beses ka na nag-try pero wala pa din, ganun pa din. And parang at some point, kina-question mo ang sarili mo kung dapat pa ba akong magstay or should I innovate, should I upgrade, ako ba yung dapat magbago or sila. Hindi mo na alam ang gagawin. But this is something na magpapalinaw sa'yo.
This week, maiintindihan mo na, okay, siguro nga time na for me to let go, time na for me for a change, time na for me na wag nang asahan pa yun kasi may bagong darating. Okay? Merong bagong opportunity, maaring katukin ka nito or mabasa mo somewhere or merong magsabi sa'yo ng bagong bagay na to, ipepresent sa'yo to ni God. Sabi niya, time na for you to love something new again and to appreciate your life again. So ngayon, pinapayuhan ka, Sagittarius, to open your arms for something new kasi ito talaga yung para sa'yo na bigay sa'yo ni God. Okay? Clarify natin. The Four of Cups being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, you've been working so hard. Kayod ka ng kayod, try ka ng try. Lahat ginagawa mo para lang magtagumpay sa buhay or maabot yung gusto mo. And now, yung mga disappointments na yon sa mga pinagtrabahuhan in the past, natuto ka dun eh. Parang may red flag ka, may red flag and then meron ka pang green flag along the way. And kung napaso ka man, natuto ka man, i-apply mo yon sa bagong gagawin mo. Kaya now, panahon to, Sagittarius, na magtanim ka ulit ng mga bagong punla para sa mga bagong gagawin. Panahon to para makita mo na this time around, itong pagkakataon na to, lahat ng pinagkatrabahuhan ay magkakaroon ng magandang bunga at hindi na mauuwi sa wala. Hindi katulad dati na parang, ay ano ba yan? Sobrang disappointing naman. I gave my all, I did my best, pero wale. Pero sa bagong ito, ganahan ka ngayon ha, laksan mo ang loob mo at continue working hard this time. Because ngayon, bagong-bago na yung kwento. Hindi ka na katulad dati na nangangapa, hindi sigurado. Dito nakita ko sigurado, mas maayos, matibay ang tubo, at talagang makikita mo yung progress at resulta agad-agad. So congrats po. Everything now is working in your favor. I-claim mo to, it's gonna be yours, okay? So, tanungin kita ngayon, Sagittarius, ano ba itong mga hinihintay mo na gusto mong magbunga at ready ka na yakapin yung bagong landas? Comment down below, it's gonna be yours, okay? In your what do you need to focus, meron kang the Eight of Swords. Sabi dito, mag-focus ka sa self-improvement mo, okay? Marami sa inyo laging iniisip na hindi kaya, hindi ako magaling, baka marami akong kalaban doon, wag na lang, baka matalo lang ako, baka magsayang ko ng oras. Kinukulong mo ang sarili mo sa limitado mong isip, okay? You need to broaden your horizon, lawakan ng mga mata, lawakan ng pwedeng maabot, at huwag ka makontento lang sa limitadong yan. Alam ko nahihirapan ka na. Alam ko na gusto mo talagang kumawala dyan. Pero sabi dito, kaya mo eh. Kaya mong pakawalain ang sarili mo dito. Narinig ko na iniisip mo, wala nga solusyon, wala kang ganyan, walang ganto. Iniisip mo agad na wala. Ngayon, panahon to para kumilos. Para makita mo na, ay, meron pala ako. Ay, may paraan pala. Ay, okay pala yun. So, explore every potential option na meron ka bago ka mag-give up this time, okay? Nakita ko dito na ubusin mo daw muna yung option bago ka huminto or bago ka magsabi na, wala akong magawa, okay? Kailangan lahat yan ma-explore mo muna. Clarify natin. You have the Seven of Cups and the Eight of Cups. Yes. Sabi dito, iwanan mo yung limitado mong space na yan. Huwag mong buruhin ang sarili mo sa paikot-ikot na maling bagay. At here, sinasabihan ka with the Seven of Cups, marami pang option. Marami ka pang pwedeng itry na bagay para ma-solve yung problema mo. Sabi dito, huwag daw tambayan ng issue. Huwag daw tambayan ng problema. Kilos, galaw-galaw para mahanap mo yung tamang bagay para sa'yo. Okay? Kung nahihirapan ka ngayon sa isang problema, huwag mo na ipagpilitan pa yung isang solusyon na hindi na nga gumagana. Meron pang option B, option C, lahat yan i-explore mo at makikita mo yung swak para sa problemang yan. Okay? Very important yan para sa'yo. So, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Paano tuwing bang pagka-uwi galing trabaho or sa kotse o kaya tuwing almusal, how do you consume our reading at paano po ito nakakatulong sa inyo everyday? Comment down below, babasahin ko po yan. In what you need, meron kang the Three of Wands. Sabi dito, you don't need to stand still there. Kailangan mo na daw mag-decide to
to grow, to expand. Sabi dito, iwanan na yung past at harapin yung mga bagong bagay na nakahantad sa'yo. Nakita ko dito na meron ka nang nakikita eh. Meron ka nang prospect or possibility or promising opportunity na tinitignan mo. Sabi mo, ay parang pwede ako dun ah. Ay parang pwede ako dyan, pwede ako dun. Pero nakatayo ka lang dyan. You're not doing anything. You're just waiting and waiting and waiting. Panahon to para kumilos. Yakapin or puntahan or mag-effort sa mga bagay na nakikita mong potential para sa'yo. And this move ay talaga magpapalago sa'yo, magpapa-grow sa'yo, no? Nakita ko rin kung kinakailangan mag-travel, no? Panahon to para gawin mo yan. Many of you parang tinatawag ng trabaho sa kabilang bayan o sa ibang bansa. Narinig ko na you need to make a choice now para makita mo kung ano yung talagang para sa'yo. Okay? Three of Wands being clarified by, I'm seeing 11:11 on my clock. Mag-wish ka na ngayon, mag-manifest ka na ngayon. 11:11 is a great number, angel number for manifestation. Go push, mag-pray ka na. Three of Wands, the Knight of Wands. Yes, so good, laban, have this motivation, dedication na isuungin yung bagong landas with passion, with love, and excitement. Nakita ko dito na mag-e-enjoy ka sa journey na ito dahil matagal mo rin naman tong ginustong mangyari. Pero ngayon dahil na-overwhelm ka, natakot ka na parang go na ba, gogora na ba ako or dito lang ako, teka nakakatakot. Alisin mo yung mga takot na yan, yung mga inhibitions mo na yan, ilaban mo tong new journey. Nakita ko yung pagdating ng good news para sa mga hinihintay at makakalarga ka na. Kaya wag masyadong mag-overthink. Isipin mo na lang na chance ko to, pagkakataon ko to, para baguhin ang buhay ko, ilalaban ko to. Yun na lang isipin mo para makalusong ka na at makaabante ka na para sa mga paparating na bagong balita. Okay? Very good for you. Congrats and good luck. I-claim mo yan. It's gonna be yours. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Pentacles. Si Three of Pentacles here, sinasabi dito sa Sagittarius ng iyong spirit guides na maaring may tumulong sa iyong mga tao. Makipag-collaborate ka daw, makipag-cooperate ka daw para itong bagong blessing na dumating ay magkaroon ng magandang bunga or magandang outcome. Narinig ko dito na you don't need na pasanin lahat ng hard work dyan. Marami kang dapat asikasuhin sa pagpasok ng new blessing na ito. Matrabaho, sobrang busy, minsan pabalik-balik ka. Normal naman yan pagdating sa simula, no? Kailangan talaga natin kumayod at ibigay yung best effort natin. Pero in the process, meron daw mga taong makakatulong sa'yo. Kaya, wag mo daw pangilagan or wag mo daw i-reject yung tulong ng iba kasi makakatulong sa'yo to para bumilis, gumaan, at saka maging mas solid yung inaasikaso mo. Nakita ko rin dito na panahon na to para maging leader ka, no? Mag-stand out ka para magawa mo talaga yung gusto mo because makakahanap ka naman ng mga tamang tao na makikinig sa'yo at talagang susuportahan ka para magawa mo na ito. Kaya you don't need to do this alone ha. Pag meron dumating na tulong or assistance or guidance, get that help para magkaroon na ng katapusan tong pinoproblema mo. Okay? Three of Pentacles. Narinig ko dito maging team player ka naman daw. Matuto ka daw makisama. Matuto ka daw na mag-open up sa mga taong involved sa gagawin mo na ito. Okay? Three of Pentacles. Oops, tumilapon. The Five of Pentacles. Yes, tamang-tama. Correct na correct. Kakasabi ko lang, nag-i-struggle ka ngayon sa mga ginagawa mo. Iniisip mo na ang hirap-hirap naman, nakakapagod naman. Pero sa tulong ng mga taong to, pag binuksan mo yung sarili mo sa tulong nila, sa gabay nila, gagaan ng lahat. Sabi ko nga, ba't mo pinapahirapan ang sarili mo? Meron ka namang pwedeng hinga ng tulong. So, this big help will finish the struggle at talagang makakalarga ka na at okay na ang lahat moving forward. Kung tatanggapin mo ang cooperation at collaboration with other people. Okay? So, nasa sa'yo pa rin yan. Pero nakita ko talaga dito na ang solusyon ay mula sa ibang tao or gabay at tulong, assistance from other people. Okay? In your near future, meron ka pong strength card. Sabi dito, in the near future, you will realize na okay na ako. Relax na ako. Kung ano man tong kinakaharap mo na trabaho, proyekto, o
sideline or negosyo, kung ano man tong kinakaharap mo, nakita ko dito na very, very matured mo nang haharapin siya. Hindi ka na aligaga, hindi ka na takot, hindi mo pinagdududahan ng sarili. You're gonna face the issue head on. At parang dahan-dahan lang, relax lang. Ayaw na ayaw mo minamadali ka, ayaw na ayaw mo nirarush ka. You now want to have a peaceful approach sa mga bagay-bagay. Nakita ko rin dito na hindi ka napapadala sa pressure ng ibang tao, hindi mo nahahayaan na makinig ka sa negativity nila, and you support yourself in whatever you're doing. At doon, tumitibay ka, lumalakas ka. At dahil matibay ka na, alam mo yung para sa'yo at alam mo rin yung hindi. Kumbaga, wala ka ng inhibitions to follow your heart and to follow what you think is right. Kasi very, very sure ka na sa sarili mo. Okay? Good for you. Clarify natin to. Strength cards being clarified by the Two of Cups. Yes, nakita ko talaga dito na you have the full support ng tao sa paligid mo. Kung sino man to, maaaring kaibigan, lover mo, best friend mo, or kamag-anak na talaga namang nagkakaintindihan kayo at siya yung sumusuporta sa'yo para magawa mo ng tama yung isang bagay. Many of you, sinasabihan din ng yung spirit guides na parang sinusunod mo na ngayon yung higher self mo. Yung sarili mo sa langit na nakatataas na kapareha mo ay para bagang aligned ka sa pinapagawa niya. So, lahat to'y nakatadhana. At nagdudulot to ng kaparatagan in your part na parang sabi mo, okay, gagawin ko to, lalagpasan ko to, alam ko na para sa akin to, may gabay ako mula sa langit. And now, nakita ko na you are very, very assured sa mga gagawin mo in the near future. At huwag ka mag-alala, protektado ka at okay ka. Basta magkaroon ka lang daw ngayon, Sagittarius, ng malinaw na komunikasyon with other people, everything will be fine. Kung meron po kayong mga negosasyon, agreement, kontrata, or interview, laksan na lang ang loob, kapitan mo hanggang sa makuha mo yung matamis na oo. Okay? Very important yan. In your challenge, meron po kayong self-reflection and embrace the void. Yakapin mo daw yung mga bagay na hindi mo alam sa buhay mo. Example, pangarap mo mag-apply sa ganyang trabaho, takot na takot ka, sabi mo, hindi ko alam, baka hindi ako matanggap, hindi ako magaling sa English, maraming college graduate doon, baka hindi ako makapasa. Pero sabi mo, sige, gagawin ko, kukunin ko, tatry ko lang. You're embracing the void, ika nga. So pagdating mo doon, na-realize mo na, ay, kaya ko pala to, ay magaling pala ako dyan, ay kahit pala hindi ako magaling sa English, kaya ko pala makipag-usap pag kinakailangan. So, nakikita mo yung potential mo, nare-discover mo yung mga power na akala mo before wala ka, pero meron pala. So, kapag takot kang subukan ng isang bagay, yun ang best way to explore and experiment to see your potential. Okay? You also have self-reflection. Kailangan daw talaga aware ka sa mga bagay sa buhay mo para maitama mo pa, ma-improve mo, para maging much better Sagittarius ka moving forward. Example, na-realize mo na ikaw pala yung uri ng tao na ningas kugon lang. Sa umpisa lang magaling, pero pagtagal, lumalaylay. So, kailangan maging aware ka doon para mabago mo. Okay? In your challenge, meron kang the Hierophant. Sabi dito, matuto ka daw makinig sa payo ng iba. Hindi pwedeng ikaw lang ang nasusunod, hindi pwedeng ikaw lang yung tama. With the collaboration with other people here, they will help you para makalaya ka sa struggle na yan. Nakita ko dito kung sarado ka at wala kang panahon para makinig sa iba, sa payo, sa turo, sa puna, baka lalo ka mag-struggle. Okay? Panahon to para matuto kang makinig at makibagay, para makuha mo yung approval ng iba, at makuha mo rin yung tamang action moving forward. Okay? Nakita ko dito na matuto ka daw sumunod sa tradisyon, sumunod sa sistema, sumunod sa batas, sumunod sa nakasanayan para magawa mo yung tamang gagawin. Okay? Hindi pwedeng ngayon yung stubborn or matigas ang ulo or masyado kang rebellious. You need to follow what's need to be followed. Okay? A Hierophant is being clarified by the Star card. Yes, para mas matupad na yung pangarap mo. Narinig ko dito na you need to really undergo the supervision ng taong ito. Maaring teacher, maaring advisor mo, or mentor mo, o kaya supervisor, no? Undergoing sa kanyang pangangalaga, makakatulong sa iyo to para maabot mo yung potential mo.
Kasi minsan narinig ko dito na hindi mo talaga kaya tong mag-isa. This person will open your mind, will open your door para makita mo na, ay, okay po, tama ka nga. Ito yung tamang daan. Ay, tama nga yung proseso mo. Sige, gagawin ko yan. Kung gusto mo talagang makarating sa goal mo, learn to obey orders. Learn to open your ears for guidance and tulong. Okay? In your fortune, meron kang embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, talagang yayakapin mo yung bagong journey. Hindi mo kakatakutan, you will be passionate enough at i-enjoy mo yung galaw. Hindi katulad ng iba na parang okay lang naman, kayang-kaya mo naman, pero pinapangunahan ng takot. So ngayon, just be excited and enjoy what's coming up para sa'yo. Okay? You have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon daw to para palayain ang sarili mo sa mga bagay na wala nang saysay, makalagpas sa mga problema, at makipag-connect sa iba't ibang tao na makatulong sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang death card. Napakaganda nito, palakpakan muna. Kitang-kita ko dito yung pagtatapos ng isang mahirap na aspeto sa buhay mo. You've been waiting for so long at matatapos na yan. You've been waiting to leave something and ngayon, tatapusin mo na yung paghihirap doon, aalisan mo na, iiwanan mo na. This ending is a mark of a new beginning. Okay? So ngayon magalak ka, sumisibol na yung araw sa buhay mo, mayroon ng bagong pag-asa, tapos na ang paghihirap dyan. Kung ano man yung pinaghihirapan mo. And now, sabi dito, yakapin mo yung mga bago. Okay? Ito na yung chance mo para makapagsimula ulit. Kaya grab it, take it. Ito na yung opportunity para doon. Nakita ko rin dito, tinatawag po kayo ng yung spirit guides na mag-transform, mag-adjust. Halimbawa, ending na ng mahirap na trabaho, lilipat ka na halimbawa sa mas maganda. So, kailangan mag-adjust ka rin doon. Kasi syempre, bagong galawan, bagong batas yun, bagong surrounding, bagong environment, new people para pakibagayan. Kaya kailangan talaga you know how to adjust. Maging flexible at mag-transform para yung mga bagay na dapat nang tapusin ay tapos na at makapagsimula ka ulit. Okay? Clarify natin to. Death cards being clarified by the Hermit card. Yes, now is the right time for you na kumawala na sa shell mo. Yung mga questions mo lalabas na this time. Okay? Yung sagot sa mga question pala ang lalabas na this time. For very long time, naghanap ka, no? Parang feeling mo naligaw ka, you feel lost about the true purpose in your life. At ngayon, lahat ng question, lahat ng pagkaligaw, matatapos na. At kitang-kita mo na in full clarity yung talagang para sa'yo. Na parang, dito pala ako sa trabahong to. Kaya pala naputol yun, natapos yun kasi dito pala ako dapat pumunta. So, your purpose and your path becomes clear now. Dahil naputol na nga yung mga dapat maputol and ready ka na to transform into your new life. Kaya magalak ka, the answers are coming, the ending of pagkaligaw is happening at malinaw na ang path moving forward. So congrats, i-claim mo to, it's gonna be yours. In your divine messages, meron po kayong a fiery climax approaches. Yes, patapos na ang isang bagay na sobrang hirap para sa'yo and you will reach the resolution soon. Congrats, i-claim mo yan. You also have expect powerful change. Yes, talagang malakihang pagbabago sa buhay mo, a great transformation at lahat ng problema ay solve na at may kita mo talaga yung malino na landas. Okay? So if you need to walk away, these are changes na drastic sa buhay na dapat mong abangan. Okay? You also have King of Wands in your divine messages. Ibig sabihin, panahon to, Sagittarius, na maging intentional ka sa goals mo moving forward. Dapat malinaw sa'yo kung saan ka pupunta, kung anong gusto, kung paano mo siya aabotin. Panahon din to para ilatag mo yung planong yan. Huwag ka na makinig sa mga nega, sa mga bashers. Kailangan paalabin mo sa puso mo na kung anong gusto mong iplano, tutuparin mo siya. Okay? Be fiery this time pagdating sa mga pangarap. Panahon din daw to para maging leader ka ng buhay mo. Hindi para maging sunod-sunuran, but you need to be a leader-like personality this time para pagtagumpayan yung mga proyekto at makawala ka na sa struggles mo. Okay? The King of Wands being clarified by
The Page of Cups. Yes. Sabi dito, harapin mo yung emosyon mo. Takot ka ba magsimula? Takot ka bang harapin tong bagong bagay na to? Now overwhelmed ka pa? You need to really confront whatever you're feeling this time para malagpasan mo na yan, maplansya mo na, at matumbok mo na tong bagong plano or bagong idea na gusto mong gawin ngayon. Kasi kung marami ka pang takot, pagdududa, inhibitions, or pagdadalawang isip, kailangan ma-solve daw muna natin to para pag hinarap natin yung plano mo or idea mo or strategy mo, walang paandap-andap or walang delay. Okay? Very important yan. Halimbawa, pangarap mo ngayon ay makapag-apply sa gantong lugar. Pero nagadalawang isip ka pa, hindi ka pa sure, kailangan muna nating ma-solve to bago natin itawid para hindi ka nahihirapan. Okay? Outcome mo yan, but first, you have Owl. Good advice from a wise person. Yes, sabi ko nga, makinig ka sa payo ng mga taong to para mapalapit ka sa katuparan ng goal mo. You also have Skull. Hidden secrets can harm you. Sabi dito, kung may mga sekreto ka, naku, hush-hush lang muna. Huwag mo ipamalita para hindi maka-apekto sa'yo at hindi magamit against you. Keep your secrets in secret. Okay? You have not unsuccessful plans. Sabi dito, isa tong malaking warning para sa iyo, Sagittarius, na kung hindi mo huhusayan ngayon, ay baka hindi maging successful yung plano mo. Kaya pakinggan yung mga pinag-usapan natin to make it happen for you. Next month, next week, baka magbago na yung kapalaran mo this time depending on your action. Okay? You also have needle and thread. A sincere wish will be granted. O tinan mo, magkaiba, di ba? Binibigyan ka ng two sides ng coins mo, Sagittarius. Yung isa, unsuccessful daw. Pero sabi dito, meron kang sincere wish na matutupad. So, ibig sabihin, nasa action mo yung bunga ng isang plano at isang pangarap. Okay? So, congrats. I-claim mo to. A sincere wish will be granted for you. I-claim mo yan, it's gonna be yours. Ang outcome ni Sagittarius for February 9 to 15, the Empress card. Yes, abundant energy is yours. Meron kang prosperity naghihintay para sa'yo. Kitang-kita ko dito na kung meron kang kine-create, meron kang nililikha, ginagawa, it will be fruitful para sa'yo. Especially sa pagyakap mo ng bagong bagay na ito. Nakita ko na dito ka mag-excel, dito ka lalago, dito feel mo na, ay, para dito talaga ako. Kasi kayang-kaya mo siya. Narinig ko na hindi ka mahihirapan dito, hindi ka magdurusa dito. Gamay na gamay mo, very lightly, yung bagay-bagay, and it will grow in your favor. Kung ito man ay trabaho, negosyo, career, or project, talaga namang malago, mayabong. Yung iniwanan mo, ibang-iba to sa buhay mo this time. Mas malaki ang sweldo, mas maayos yung galawan, okay ang relationships, nakaka-uwi ka ng tama, may time ka pa for yourself, for your family. Talagang you found yung endeavor sa buhay mo na swak para sa'yo. So congrats po. I-claim natin yan. Narinig ko rin na mamahalin mo to. Dito ka talaga ma-fall in love sa bagong endeavor na yan. Kaya nahawa ang paligid, lumago, tumibay, abundant ang energy. Empress card. The Ten of Cups. Yes, fulfilling a family wish. Kung ano man itong kine-create mo, kung ano man itong binibuild up mo, ang mahawa dito pamilya. Maaring makabili ng bahay, makabili ng property, or ma-provide yung needs ng mga anak, no? So kung ano mo itong binubuo mo, talaga namang pampamilya ang magandang dulot. So congrats talagang fortune after difficulty. Pinaghirapan mo to, pinagsumikapan mo to, at talagang aanihin mo yung magandang bunga pampamilya. I don't know why, parang narinig ko dito, makakabili ka na ng appliances, makakabili ka na ng bagong sapatos, talagang ikakagalak ng pamilya. At kung ano man yung kinakailangan, kayang-kaya mo na i-provide dahil sa bunga ng kine-create mo na ito. So congrats, napaka maswerteng time to para sa'yo. A bountiful prosperity is yours. So, Sagittarius, ito po ang yung February 9 to 15. Sana po yung naka-resonate ka. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages dapat malaman ng mga mahal ko Sagittarius. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.